Yo, what's up mga tropa pips? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ito pong ating pag-uusapan dito ay patungkol po sa nag-leak. Nag-leak. Meron pong nag-leak na na listahan sa sa Iglesia ni Cristo. At ito po yung mga nag-leak na mga listahan ng mga senatorial balls na iboboto, o ito po yung kumbaga sample ballot ng mga taga-iglesia ni Cristo. At ito po ay kinumpirma ng isa kong kaibigan na iglesia doon po sa Bulacan. Ito po ay isang post sa FB at basahin natin. Nakalagay po dito, halos pro Duterte anti-impeachment trial candidates ang endorse ng ICC. Ay, ng INC pala, sorry, ng INC, Iglesia ni Cristo. Okay lang kahit hindi nila in-endorse si Kiko Pangilinan. That makes my belief in him stronger na gagawin niya ang tama kung maging senator judge siya sa impeachment trial. And with all the block voting by DDS and INC, I will surely vote for some BBM-backed alyansa candidates like Mayor Abby Binay and DILG Secretary Benhar Abalos. Literally, 2028 hangs in the balance with the composition of Senator Judge this 2025. Yan po yung post ni Jesus Palsis. I'm not sure kung ano tong si Jesus Palsis, kung siya ba'y dilawan, halalan 2025 Kiko Pangilinan. Mukhang ano siya, kakamping. At ito ay nakita ko sa post ni Tol Top 1. Ayan. Alam nyo, si Kiko Pangilinan ay kinoconsider ko rin na iboto. Si Bam Aquino ay kinoconsider ko rin sanang iboto, pero dahil sa nakita ko ito pong listahan na ito ng Iglesia ni Cristo at mukhang siya po ay magiging pro Sara Duterte at anti-impeachment. Nako, parang nagdalawang isip po ako ngayon kay Bam Aquino. Ngayon, this is the game na naman na syempre, ito po ay galing syempre sa mga Duterte. Ito po ay kumbaga ginagawa po ng iglesia. Alam naman natin na ang Iglesia ni Cristo ay talaga pong ano sila, 'di ba? Mga solid sila sa mga Duterte at yan po ay napatunayan na natin noong nagkaroon sila ng prayer rally kuno doon po sa Maynila. Ngayon po ang mga pangalan po na nandito sa listahan ng Iglesia ni Cristo ay unang-una si Bam Aquino, pangalawa si Bong Revilla, si Pia Cayetano, si Bato de la Rosa, si Bongo, si Rodante Marcoleta, si Amy Marcos at si Camille Villar. Si Camille Villar, si Cayetano at si Bong Revilla ang nasa alyansa ng ating Pangulo. So, dito po sa tatlong to, ang isa sa mga naiisip kong iboto sana ay si Bong Revilla. Pero mukhang hindi ko na po siya iboboto dahil nga po, ang tingin ko nga dito ay mukhang dahil nga magkumare sila ni Sara Duterte, baka po ito ay bumoto lang ng pabor kay Sara Duterte na hindi ma-impeach. Si Pia Cayetano ay kapatid ni Alan Peter Cayetano, yung 10 tao kada libo na hanggang ngayon hindi pa rin naman natutupad. Hindi ko rin iboboto kasi nga po dahil syempre kapatid ito ni Alan Peter Cayetano at syempre si Camille Villar na merong malaking kinakaharap na problema sa prime water ang kanyang pamilya, hindi rin po natin iboboto dahil nga po sa pagiging pro Sara. Kaibigan niya ito. Alam nga naman kung sakaling manalo ito, iboto niya na ma-impeach si Sara Duterte. Di ba wala nga daw iwanan ang magkaibigan. Kaya po, etong kumbaga mga hindi ko iboboto ay nadagdagan. Si Bam Aquino na nagdadalawang isip na ako at si Bong Revilla. Si Pia Cayetano at etong si Camille Villar, hindi ko po talaga ito iboboto. Lalo naman syempre si Amy Marcos. Lalo naman si Rodante Marcobeta. Siyempre si Bongo hindi natin iboboto, si Bato de la Rosa lalo naman yan hindi natin iboboto yan kasi huhulihin lang naman ng ICC yan Paano pa makapagsisilbi yan pag hinuli na ng ICC yan, di ba? Kaya po sayang lang ang boto nyo kay Bato de la Rosa, mainam pa
wag nyo na pong iboto yan. Umanap na lang kayo ng iba na hindi po huhulihin ng ICC. Dahil malamang sa malamang, si Bato de la Rosa po, kapag po nalaman niya na meron siyang warrant of arrest doon po sa ICC, hindi na po yan magpapakita sa Senado. Hindi na po yan makakapagtrabaho ng maayos. Hindi na po yan magsisilbi sa bayan. Papasahudin natin yan nang hindi pumupunta ng Senate. Unfair naman po doon sa ibang mga senador, di ba? Kaya po kung ako sa inyo, huwag nyo nang iboto ang isang Bato de la Rosa dahil sayang lang po ang boto nyo dahil sa loob ng 6 na taon na madadagdag sa kanyang termino bilang senador, baka 1 taon, 2 taon lang siya makakapagpakita sa Senate. Baka yung mga susunod na taon magtatago na siya. Pero ewan lang natin kung pwede bang putbulin ang isang senador kapag po hindi siya uma-attend ng Senado o ng session. 'Di ba? Ngayon po dito po sa listahan na ito ng mga senatoriables ng iglesia na kanilang susuportahan. Ito yung mga mahihina na senador. Ito yung mga mahihina Si Rodante Marcoleta, hindi naman to gaanong nasasama sa mga survey. Kahit na hindi naman ganong alam natin na yung survey ay hindi naman ganon katotoo. Si Bongo at si Bato lang ang medyo laging nasasama talaga ang kanilang mga pangalan sa sa listahan po o sa survey. Lagi po nga nangunguna si Bongo at pumapangatlo, pumapang-4 o pumapang-5 naman si Bato de la Rosa. Dahil nga po pamilyar na ang taong bayan sa mga pangalan na ito. Napakadaling tandaan. Bongo, Bato, 'di ba? Napakadaling tandaan. Kaya po talagang ito yung maiisip na kandidato ng ating mga kababayan. Baka yung mga tinatanong, 2,400 na katao lang naman po pangkaraniwan ang tinatanong sa sa isa pong lugar, sa isang survey. Let's say 800 sa Maynila, 800 sa Cebu, 800 sa Davao. 'Di ba? Syempre kapag tanungin mo ang isang tao, 'di ba? Lalo pa sa urban area, wala namang ibang maririnig yan kundi yung talagang mga kilala lang na si Bato at si Bongo. Kaya po nalalagay po ang pangalan niyan sa sa kumbaga sa mga survey rating. Pero ang pinaka totoong survey po ay ang darating na eleksyon sa Lunes. So ngayon po, isa po sa mga kumbaga hindi po nasama diyan sa listahan na yan ay si Benhar Abalos. Pero ako po, naniniwala ako na papasok ang pangalan na Benhar Abalos sa Magic 12. Bakit? Unang-una, track record. Solid yan. Pangalawa, good governance. Pangatlo, peace and order na patunayan niya noong siya ang DILG secretary. Kaya po, salamat dito kay Jesus Palsis na sinabi nga po niya na ang isa sa mga susuportahan niya sa BBM Back Alyansa candidates ay si Abby Binay at si DILG Secretary Benhar Abalos. Kasi alam nyo, sa aking palagay, napakaganda po ng magiging kandidatura at ng kanyang magiging stint as senator si Benhar Abalos kung siya po ay mananalo. Sigurado na po tayo doon po sa Senado na meron po talaga tayong boses ng mamamayan. Dahil bukod po sa mga magagandang plataforma sa pabahay, na ire-replicate na lang po sa buong bansa. Dahil nagawa na po ng ating Senator Benhar Abalos sa Mandaluyong. Ire-replicate na lang po niya sa buong bansa kaya po wala nang problema dito. So yung pong plano kasado na. Ang kailangan na lang po ay maiupo siya sa Senado. Pangalawa po, bukod sa pabahay ay ang plano po niya na tapyasan ang bat ng kuryente. Kapag po natapyasan ang bat ng kuryente, sigurado po ako na malaki po ang matitipid ng mga ilaw ng tahanan para i-budget ang sahod ng mga haligi ng tahanan dahil po sa batas na ito na gagawin ni Secretary Benhar Abalos o yung kanyang imumungkahi na bawasan ang bat ng kuryente.
Sa ano po kasi peace and order wala nang, wala na pong, ano dito, hindi na natin kailangang questionin. Kasi alam naman natin na sa pagiging, DILG secretary ni Senator Benhur Abalos, aba, diyan po naresolba ang kaso ni Caper Silapid. Pangalawa ang kaso ni Gobroel Degamo. Pangatlo po yung, kaso ni Kibulok na kung saan ay nanindigan po sila ni General Torre at Chief Marbil ng PNP na talagang kailangang mahuli, maoblo, mapagbayad sa kanyang mga kasalanan etong si Kibulok. Nako, wag na po nating idagdag pa yung, pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng Pilipinas diyan po sa Alitagtag sa Batangas na kung saan nako, nasa 6 na bilyong halaga po ng pulburon ang nahuli at hanggang ngayon po nakakulong pa rin po yung driver. Kaya po alam nyo, hindi na po ako magtaka from, BP Lenny, Meme Vice, si Mama Vice Ganda, tapos Franklin Drilon at ang kanya pong mga kasamang mga senatoriable, senator aspirant like, Tito Soto, Ping Lacson, Abby Binay, Erwin Tulfo ay talaga pong, pinupush ang kandidatura ni, Benhur Abalos dahil nga po alam nila ito yung isa sa mga merong pinakasolidong track record para po makapagsilbi sa bayan. So, etong si Bato, masasayang lang po ang boto nyo kay Bato dahil eto nga po ay malapit ng mahuli ng ICC. Kapag po kung sakaling manalo siya, maipanalo niya ang 2025 election, masasayang lang po ang ilang taon niyang, pagiging senador dahil, sigurado po na after ng, kanyang, ilang mga panahon, ilang taon sa kanyang, pag-upo bilang senador, tiyak po na siya po ay, huhulihin na rin ng ICC kasunod sila Sara Duterte. Etong si Bongo, nasa listahan din daw po ng merong warrant of arrest pero baka matagal pa. Baka makaisang term pa si Bongo. Pero huhulihin at huhulihin din po yung mga yan dahil nga po sa kanilang mga kasalanan sa ating gobyerno, sa ating batas. So, kung ako po sa inyo, wise choice po at siguradong makakapaglingkod ng tama. Matatapos niya ang kanyang termino, makaka 3 terms siya, walang problema, walang kaso sa ICC. Doon na po tayo sa makakapagsilbi sa bayan ng matagal at maisasakatuparan ang kanyang mga pangako. Susuporta ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Benhur Abalos po, number 1 sa balota. Napakarami pong pagpipilian, 12 lang naman ang ating kailangan. Pero number 1 po sa balota na inyong matatanggap sa botohan po, makikita nyo ang pangalan ni Senator Benhur Abalos. Abalos Benhur ang nakalagay dyan. Ako, wag nyo na pong laktawan. Dahil yan po ay hindi po lalaktawan ang mga due process. Sigurado po ako na ang ating magiging senador na si Benhur Abalos ay talaga pong magsisilbi sa bayan ng nasusunod ang batas at wala pong maagrabyado na Pilipino sa pamumuno ni Benhur Abalos. So yun po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.